Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Pakibati niyo naman ang inyong katabi. Sabihin niyo rin sa kanya, kinagagalak ko na makasama ko ngayong umaga. Sabihin niyo, ano ba hindi ko naman? So, tuloy na ito ang Panginoon. Good morning. Okay. So, handa na po ba tayo sa pakinig? Amen. Okay. So, atin na po pagpapatuloy ang ating pagtatalakay sa series sa book of Luke, no? Sa isa sa mga four gospels ng ating Panginoong Jesus. Kaya bago natin na tuluyang pag-aralan yung passage na ating tatalakayin ngayong umaga, napakainam na balikan natin o tignan muna natin yung buong konteksto ng passage at panandalian natin balikan muli yung nakaraang mga tagalapang atin ng tinalakay. Okay? Para nang sa ganun maiugnay natin yung passage ngayon doon sa mga tinalakay na natin ng nakaraan. Okay. So dito po sa Luke chapter 8, no? Sa buong kabanata ng Luke chapter 8, makikita po natin ang iba't ibang pagpapakita o demonstration ng dakilang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, sa verse 4 to 15, itinuro ni Jesus yung parable of the sower. Ito ay tumalakay sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Jesus na ibinahagi ni Pastor Mon. Then, sa verse 16 hanggang 21, na ibinahagi naman sa atin ni Pastor Kevin, ay itinuro naman ni Jesus yung parable of the lamb. Parable of the lamb. Na nagsasabing ang tunay na mga alagad ni Jesus ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. O hindi lang pakikinig pagsunod. Pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. At doon naman sa verse 22 hanggang 25 na ibinahagi sa atin ni Pastor Joey last Sunday, makikita mo natin dito na na-encounter ng mga alagad ang isang malakas na bagyo. Naalala nyo? Isang malakas na bagyo. Subalit natunghayan natin na sinaway lang ng ating Panginoong Jesucristo ang hangin at ang alon. At agad tumahimik ang dating nag-aalipuyong karagatan. Okay? At sinabi ng mga alagad, sino nga kaya ito na pati ang hangin, pati ang tubig ay sumusunod sa utos niya? Siyempre, yung mga alagad. Dahil agad-agad na nahimik ang nag-aalipuyong karagatan. At napakahalagang tanong na yun, mga kapatid. Napakahalaga ang tanong na yun because in the next passage na ating pong tatalakayin, ipapakita naman sa atin ng human author na si Luke na ang kapangyarihan ni Jesus Christ na ating Panginoon ay mas higit pa sa pagpapasunod niya sa kaligtasan. Proving that Jesus Christ's authority is also greater than the spiritual world. Ang Jesus na may kapangyarihan sa hangin at sa alon ay siya rin Jesus na may kapangyarihan sa mga demonyo. Mula sa bagyo sa karagatan, nagtungo sila, andiyan na ba yung okay. Mula doon sa karagatan, sa bagyo sa karagatan, ay nagtungo sila sa lupain ng mga Geraseno. Okay? Sa lupain ng Geraseno. At doon nila nakilala ang isang tao, mga kapatid, na ang buhay ay nasa punto na ng ganap o pagkawasa. Yun ang sitwasyon ng tao. So siya ay demon possessed, siya ay namumuhay sa mga libingan, siya ay walang damit, actually wala na rin siyang tahanan, at hindi na siya makontrol ng kanyang mga kababayan, at wala nang kakayahan na iligtas pa ang kanyang sarili. So yun ang kalagayan ng taong demon possessed. Ito ang nararamang kapatid ng isang taong pinangalanan ng pag-asa. Ngunit may isang bagay na dapat natin tatandaan. Okay? Ano yun? Where human power ends, Jesus Christ's authority begins. Ulitin ko yun. Where human power ends, Jesus Christ's authority begins. Hindi nagkataon na dumating si Jesus sa lugar na yun. As an omniscient God, as we all know, mga kapatid, batid nga na mayroong isang tao na kailangan niyang palayain.
kailangan niya palayain. May isang buhay na kailangan niyang baguhin. At mayroong isang testimony, patotoo, na kailangan marinig ng buong region ng Decapolis. Okay? So tayo po'y magsitayo at atin na po babasahin ang passage na ating pagbubulayan ngayong umaga. Mahaba ito, kaya magsalitan po tayo at dun sa verse 39, last verse, sabay-sabay ulit tayo. Okay, so babasahin po natin. Lucas, Kabanatang 8, talatang 26 hanggang 39. Okay, verse 26. Dumaong sila sa lupain ng mga Geraseno, katapat ng Galilea, sa kabilang ibayo ng Lawa. 27. Pagbabanes sa Jesus sa bangka, sinabi siya sa kasasalian ng mga demonyo, matagal na ay hindi nagsususunod ni ayaw nila sa basa, hindi sa problema, Nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taas ng Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. 29. Verse 30, tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Batalyon, sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Verse 31, 32, samantala, may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila ni Jesus. 33. Lumabas ang mga demonyo, pumasok sa mga baboy, kawan ay ginagawa sa pagkain, tuloy na nabulo sa mga 34. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. 35. lumabas sa mga tao ng mga biyan, lapit nila kay Jesus, nakita nila ang sinasabihan ng mga demonyo, nakapagod sila sa pagkakas. 36. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang dating sinasakian ng mga demonyo. 37. Kaya sa lugar ng Geraseno, madalas na lamang sa kasalanan sa lugar sila kaya't sumakay siya sa 38. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, 39, sabay-sabay po, umuwi ka na at ipamahita mo ang dating bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi na ang lalaki at ipinamahita sa bayan ang ginawa sa iyo ni Jesus. Sumandali po tayo manalangin. Dakilan namin Diyos sa mga sandali ito, kami po'y patuloy na sa iyo sumasamba, nagpapasalamat at nagpupuri. Nawa Panginoon sa aming ginawang pagpupuri at pagpaparangal sa iyo sa pamamagitan ng mga papuring awit, nawa kayo aming nabigyan ng lugod. Sa mga sandali ito, Panginoon, kami naman ay mananatilit at patuloy, Panginoon, na maingat na makikinig sa mensahe mo na aming po, Panginoon Diyos, matutunghayan sa pamamagitan ng passage na aming po kababasa pa lamang. Mangusap po kayo, Panginoon, at muli, ipakita mo, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong kapangyarihan. Ipakita mo sa amin, sa gayon, Panginoon Diyos, lahat ng aming mga pag-aalala, lahat ng aming mga kabalisahan ay mapawid sapagkat alam ko namin na sa bandang dulo, Panginoon, ang araw na ipakikita mo na tunay na mas malaki ang aming Diyos na sinasamba kaysa problema na bumabagawa sa aming buhay, sa aming puso, maging sa aming isipan. Salamat po, Panginoon, minsan maraming ibinapalit sa iyo ang papulit pagsamba
sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ang pinaka-tema ng passage nito, makakaupo na po tayo. Ang pinaka-tema po ng passage nito, mga kapatid, no, para makita natin agad yung pinaka-punto, no, na ang kapangyarihan ni Jesus ay kayang magpalaya sa tao mula sa pinakamahigpit na pagkakagapos at gamitin ang tao ito bilang kanyang saksi, bilang saksi ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. So yun po ang pinaka-lente ng message ng ating pinakapitulan. At ang pinaka-key verse natin nga dyan is nandoon sa verse 39. No? Pansinin nyo, nang sabihan ni Jesus ang lalaking pinalaya sa verse 39, ito yung key verse kasi, umuwi ka na at ipamarita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. So yun po yun. No? So mga kapatid, may mga tao, pag tinignan mo, ay mukhang malayo sa panlabas. Pero ang totoo, bihag ang kanilang kalooban. Mayroong mga taong nakangiti sa panlabas, ngunit nagdurusa ang kanilang mga puso. May mga taong may sariling tahanan, pero walang kakahingahan. May mga taong may pamilya, ngunit hindi may balik sa maayos na relasyon. Meron silang mga kanya-kanyang problemang kinakaharap. May mga taong may trabaho, ngunit alipin naman ang kanilang issue. May mga taong maraming pera, pero ilag naman sila ng kasakiman. May mga taong pumapasok sa simbahan, ngunit bihag pa rin ang kasalanan. At may mga taong nagsasabing, ganito na talaga ako. Hindi na ako magbabago. Wala na akong pag-asa. Hindi na tayo baguhin pa ng Diyos. Ngunit dito sa ating passage mga kapatid, na nabuhayan dito sa Luke chapter 8 verse 26 to 39 ay maliwanag na nagbibigay sa atin ng isang katotohanan. At ang katotohanan ay ito, na walang matibay na tanikala na hindi kayang lagutin o putulin ng ating Panginoong Jesus. Ang taong demon-possessed ay sadyang hindi kayang palayain ng kanyang mga kababayan, ng kanyang komunidad. Hindi siya kayang pigilan maging ng mga tanikala na ipinatali sa kanyang paanan, sa kanyang mga kamay, sa kanyang buong katawan. Hindi kaya siyang pigilan. Hindi siya kayang baguhin ng human effort. Subalit isang salita lamang mula sa ating Panginoong Jesucristo. Nakita natin, nagbago ang lahat. Okay. Narito ang ating kahit prayer. Okay. Next slide please. Ayan, propositional statement. No? Nakapagtunay na nakatagpo ng sinumang tao si Jesus. Ang kanyang kapangyarihan ay nagtutulot sa tao ng kaayusan, mula sa pagkagapos patungo sa pagkakilala, mula sa pagkawasak patungo sa pagbabago, at mula sa pagbabago patungo sa misyon. Okay? Now, the big question is this. Ayan. Paano binabago ni Jesus ang isang taong bihag at ginagawa niyang saksi sa kanyang biyaya? Yan ang malaking tanong. So makikita natin mga kapatid ang 5 kaganapan. Okay? 5 kaganapan. Una, pagkagapos. Ikalawa, pagkilala. Ikatlo, pagpapalaya. Ika-4, pagbabago. At ang ika-5 ay pagsuko. So 5 tayo ngayon, hindi 3 puntos, kundi 5. Kasi mahaba yung ating passage. So mga kapatid, tingnan natin ang buhay ng lalaki dito. At matutuhayan natin na ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi lamang nagpapalaya sa atin mula sa ating nakaraan. So binabago din niya ang ating kasalukuyan at binibigyan niya tayo ng misyon sa ating buhay para sa hinaharap. Ngayon, narito muli ang katanungan. Balikan natin muli ang katanungan. Next slide please. Next slide. Okay, ayan yung katanungan. Paano binabago ni Jesus ang isang taong bihag at ginagawa ng saksi ng kanyang biyaya? So, ang point number 1 is pagkakagapos. Pagkakagapos. Ang taong bihag ay nasa kalagayan ng
pagkawasak, ayon sa ating talata, balikan natin muli, no? Pagbaba ni Jesus, no? Lucas, kabanatang 8, talatang 27, pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking tagaroon na sinasakian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw rin tumira sa bahay, kundi sa mga kuweba, libingan ng mga malaki. Okay? So, na ang unang isinasalarawan sa talata, mga kapatid, ay isang taong bihag ng mga kampon ng kadiliman. So, hindi lamang siya may problema, kundi he was completely controlled by the demons. Ngayon, ano-ano ang mga bagay o importante o mahalagang bagay na nawala sa taong kontrolado ng mga demonyo? Okay? Unang nawala. Nawalan siya ng ano? Nawalan siya ng dignidad. Ayon sa ating talata, hindi na siya nagsusuot ng damit. Bakit natin na ang damit ay simbolo ng dignity at decency? Pero ang demonic oppression ay nagdala sa kanya ng kahihiyan. O ano pa nawala sa kanya? Base dun sa passage na ating binasa. Ikalawa, nawalan siya ng tahanan. Nawalan siya ng tahanan. Hindi na siya tumitira sa kanyang bahay. Sa libingan na siya nakatira. Ang dating lugar ng buhay ay iniwan na niya. At ang lugar ng kamatayan ang naging kanyang tahanan. So nakalulungkot, diba? Dahil ikatlo, ano pa nawala sa kanya? Nawalan ng kapayapaan. Nawalan ng kapayapaan ng isipan. Ayon sa verse 29, madalas siyang gapusin ng tanikala at mga panali sa paa. Ngunit, kahit anong gawin sa kanya ng mga tao, anong nangyayari? Nakakatakas pa rin siya. Iba yung lakas niya. Dahil doon sa mga libo-libong, di natin mabilang kung ilang demonyo, isipin nyo, batalyon, ang description ng dami ng umalipin sa kanya o sumanib sa kanya ng mga demonyo. So, ang Greek word na ginamit niya mga kapatid ay daimonian. Ibig sabihin, demons, no? O masasamang espiritong kumikilos laban sa Diyos at laban sa tao. So, makikita natin dito ang spiritual reality. May tunay na spiritual battle na nagaganap sa buhay na ito. Ngunit dapat tayong maging maingat sapagkat base doon sa aming mga pag-aaral sa biblical counseling, no? Hindi lahat ng problema ay demonic possession. Meron din mental problem, meron din emotional problem, may relational, may physical, at meron spiritual dimensions sa buhay ng tao. Pero ang malinaw na tinutukoy sa passage mga kapatid, there is a real spiritual enemy. Pero meron din tinutukoy na great Savior. Meron din tayong tagapagligtas. Tingnan natin muli ang buhay ni Job. Si Job, sa isang iglap na wala ang kanyang ari-arian, di ba? Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang kalusugan, at halos mawalan siya ng pag-asa. Ganun din, no? Ang kanyang kalagayan. Ngunit kahit napakabigat ang pagsubok na kanyang dinaranas, hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan ng ating Diyos. So, ang lesson dito mga kapatid sa buhay ni Job, sa sandali ng pagsubok ay hindi nangangahulugan na absent ang Diyos. Minsan ang tao ay sadyang dumadaan sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Pero, hindi po ibig sabihin na wala na sa eksena ang ating Panginoong Diyos. Isipin na lang natin, ang isang tao na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang bisyo. Minsan sinabi niya, tigil na ako. Pero makalipas ng isang linggo, ayun, bumalik na naman. Makalipas ang isang buwan, tumigil ulit sa bisyo. Pero makalipas na ulit, ang ilang taon, paulit-ulit lang ang kanyang pagbabalik sa kanyang bisyo. At meron siyang pagpipiling. Meron siyang markadong kahihiyan sa kanyang katauhan, sa kanyang kalooban.
markado ng bitterness, ng kapaitan, at dumating sa punto na sinabi na mismo ng taong ito, ganito na talaga ako. Pabalik-balik lang. Yan ang isa sa pinakamasaklat na kasinungalingan. Because your past may haunt you, but it does not have to define you. Kaya kung ikaw kapatid, kung ikaw ay bihag ng addiction, kung ikaw ay bihag ng bitterness, bihag ng pornography, bihag ng unforgiveness, bihag ng pagkatakot, bihag ng pagkagalit, o bihag ng kahihiyan, ito ang tandaan mo. Ito ang tandaan mo. Hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay habang buhay sa pagkagapos o sa bondage. Okay? Kailangan mo, pero sa iyong kalagayan, ito ang dapat mong gawin. Kailangan mong aminin, Lord, I need you. Jesus, I need you. Kailangan mong sabihin yan sapagkat wala kang kakayahang palalain ang iyong sarili sa pamamagitan ng sarili mong lakas. Wala kapatid. Kailangan natin aminin yun. Kailangan mo talaga ang saklulo mula sa ating Panginoon Jesus. Okay. Ikalawang punto. Okay? Balikan natin ikalawang punto. Second point, next slide please. Paano binabago ni Jesus ang isang taong bihag at ginagapos niyang ginagawa niyang saksi ng kanyang biyaya? At ang point number 2 is pagkilala. Kasi sabi nga, pagkilala. Okay, pagkilala. Kahit ang kadiliman o ang tampon ng kadiliman ay kinikilala ang otoridad o authority ng Panginoong Jesus. Ayon sa ating talata sa Lucas 8:28, nang makita si Jesus, ay nagsisigaw ang lalaki. Pero actually, sinang sumisigaw? Yung mga demons na sumapi sa kanya. Nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. So nakiusap nakiusap ang mga kampo ng kadiliman. So very obvious, ang irony. Ano ba yung Tagalog ng irony? Kabaliktumaan o kabaliktaran. No? Sa tagpong ito. Sapagkat ang mga tao ay nagtatanong kung sino si Jesus. Ang mga tao nagtatanong kung sino si Jesus. Samantala, mga kapatid, tingnan nyo sa tagpong ito, sa talatang ito, lumalabas na talagang kilala ng mga demonyo si Jesus. Kung sino siya, napansin nyo? Buti pa yung mga demonyo, kilala si Jesus. Pero ang tao. So ang Greek word na ginamit, mga kapatid, ay epigenosko. No? Epigenosko. Sa context ng pagkilala. No? Recognition. Pagkilala. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng malinaw na awareness sa identity ng isang tao. So the demons knew exactly who Jesus was. Obviously, they recognized His authority. Kinikilala nila ang kapangyarihan, ang otoridad ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat tinawag nila si Jesus, Jesus, the Son of the Most High God. Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos. Yan ang kanilang sinabi. Okay. Magbalik tayo, kung may fast forward, ito naman pabalik. Okay. Ano yung dapat natin balikan para maintindihan natin bakit kaya nakikiusap ang mga ito? No? Ang mga demonyong ito sa ating Panginoon Jesus. Matatandaan mga kapatid, sa Genesis chapter 6, verse 1 to 4, na tumutukoy sa mga fallen angels, mga kasamahan nila ito mga fallen angels nang gawing asawa o nung asawahin nila. Siyempre ang mga demonyong ito dahil spirito, sumali sa mga kalalakihan at asawahin itong mga kababaihan noong panahon dito sa Book of Genesis na kung saan nanganak sila. Ano ang tawag sa mga anak nila? Nephilims. Mga higante. Okay? Mga higante. Ang kanilang layunin, mga kapatid, ay ito. Okay?
Ano ang layunin nila? Bakit kailangan nilang asawahin o anakan ang mga kababaihan sa panahon iyon? Well, ang kanilang layunin, mga kapatid, ay para pigilan ang propesiya. Propesiya saan? Sa Genesis chapter 3, verse 15. Tinalakay namin ito sa aming Bible study. Ano meron doon? Na ang binhi ng babae na tumutukoy kanino? Sa Mesiyas, sa tagapagligtas, sa Panginoong Yesus, na siyang duduro sa ulo ng ahas. Kaya, sino yung ahas? Si Satanas. Diba? Kaya sa pamamagitan ng paglikha ng lahing may halong espiritu ng demonyo, ito yung mga Nephilim, mga kapatid, ay sinusubukan nilang pigilan ang pagsilang ng tagapagligtas. So yun ang kanilang layunin. So the fallen angels tried to contaminate the seed of the woman who was prophesied to crush the head of the serpent. But these fallen angels or demons failed. They failed. Kaya dahil sa kasamaan nilang ito, anong ginawa ni Yahweh? Nilipol silang lahat. Lahat ng mga Nephilims at lahat ng mga tao sa panahong iyon. Okay? Sa pamamagitan ng ano? Great flood. At sino lang ang naligtas? Si Noah at ang kanyang pamilya. Dahil sila'y nanatili doon sa arko. O, meron pang natira. Alalahanin niyo yung mga nanunod in the flesh, ang mga Nephilims, at yung mga taong kasalanan. Eh, sino kung natira? Eh, sino yung espiritu? Di ba? Pero kahit espiritu, walang wala kay Yahweh. Saan sila ngayon itinapon ni Yahweh? Sa Tartarus o abyss. At kaya nakikiusap yung mga demons na ito dahil alam nila na may kakayahan ng Panginoong Yesus na sila rin ay itapon sa lugar na yun sa Tartarus. Amen? So maliwanag po. Yun po ang tinutukoy dito. Na siyang pinatatakutan, ulitin ko, ng mga demonyong sumalit sa lalaking ito sa Luke chapter 8, verse 31. Kaya nga sila nakikusap kay Jesus na huwag silang itapon doon sa kalaliman. Ito yun, sa Tartarus or abyss. Kundi, doon lamang, saan sila nakikusap kay itapon? Ayon sa passage, sa awan ng mga baboy. Sa awan ng mga baboy. Ibig sabihin, yaman si Jesus ay anak ng kataas-tasang Diyos. Siya mismo ay may kapantay, parehong kapangyarihan katulad ng Diyos Ama na kayang magputos anuman ang nais niya, anuman ang ibig niya. So mga kapatid, may malaking pagkakaiba ang knowing about Jesus and knowing Jesus. Maaaring alam mo ang pangalan ni Jesus, alam mo ang Bible, alam mo ang mga Christian songs, alam mo rin na dapat pumunta, umakisa sa pagtitipon sa church. Pero ang tanong ay ganito mga kapatid, kilala mo nga ba talaga si Jesus? Kilala mo nga ba talaga ng personal ang ating Panginoon Jesus? Sa Matthew chapter 16, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ang tanong niya sa mga alagad, sino ako para sa inyo? Sino ako para sa inyo? Yan ang tanong ng Panginoon Jesus. At ang sagot ni Pedro ay ganito, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So tumpak mga kapatid, tama ang theology ni Pedro. Tama ang kanyang sagot. Ngunit kailangan pa rin lumago ni Pedro sa kanyang pananampalataya sa tunay na kahulugan ng pagsunod. Alam naman natin kung ano nangyari sa kanya, di ba? Dahil ang pagkilala kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa tamang sagot. It is about total surrender. It is about total surrender. Kailangan ng lubos na pagsuko sa kanyang otoridad.
Mga kapatid, may mga tao kabisado ang pangalan ng isang celebrity. No? Bigyan natin ng example. Kilala mo yung artista. Okay? Alam nila ang birthday ng artistang ito. Okay? Kilala nila maging ang pamilya na kanyang pinagmulan. Alam nila ang biography ng celebrity ito. Pero hindi naman sila personal na magkakilala. Sapagkat hindi sila kilala ng personal ng celebrity. Yung mga tao na ang nakakakilala sa celebrity. So, anong ibig kong sabihin? Ganon din ang spiritual life. Ganon din ang spiritual life. You can know facts about Jesus without truly surrendering to Jesus. You may know Jesus without having personal relationship with Him. Yun po ang katotohanan. So kapatid, tanungin mo ang iyong sarili ngayon. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kilala ko nga ba si Jesus? O kilala ko lang ang tungkol kay Jesus? Sapagkat kung tunay mong kilala si Jesus, kapatid, dapat sumusunod ka sa Kanya. Diba? Dapat nagtitiwala ka sa Kanya. Dapat nagpapasakot ka sa Kanya. Dapat siya ang Panginoon ng buhay mo. Hindi sapat na sabihin, I know Jesus. Ang tanong kasi, does Jesus know you? Kilala ba ako Jesus? Yun eh. Okay, so, nasa point number 3 na tayo. Next slide please. Point number 3. Balikan natin yung tanong, paano binabago ni Jesus ang isang taong bihag at ginagawa niyang saksi ng kanyang bihag. Point number 3, pagpapalaya. Pagpapalaya. Nang otoridad ni Jesus ay higit sa kapangyarihan ng kadiliman. Ayon sa Lucas Kabanatang 8 talatang 30, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pansinin yung sagot. Grabe, isang tao lang ha. Batalyon! Batalyon! Sagot niya, sapagkat marami ang demonyo pumasok sa kanya. Mga kapatid, ang batalyon o legion sa Ingles ay isang military term na tumutukoy sa malaking pangkat ng sundalo. Sa Roman military context, ang isang legion ay maaaring binubuo ng libu-libong sundalo. So, ganun karami. Hindi ibig sabihin na eksaktong bilang yun ng mga demonyo na pumasok dun sa lalaki. Okay? Ang punto, mga kapatid, ay marami sila. Marami sila na pumasok doon sa lalaki. Pero, kahit gaano pa karami ang mga demonyo, samantalang nag-iisa lamang si Jesus. Tapos sasabihin natin, bihado siya. Hindi po. Sapagkat ang katotohanan ay sapat na si Jesus. Kahit mag-isa lang siya. Ang katotohanan, suko ang legion of demons sa kanyang kapangyarihan. Yan ang katotohanan. Yan ang Diyos natin. Amen. Amen. Okay, ang Greek word na ginamit dito ay epitazo. No? Epitazo. No? Yan po ang Greek word na ginamit. Ang salitang ito ay nangangahulugan mag-utos, magbigay ng command o magbigay ng authoritative order. So sa puntong ito ay hindi po nakipag-negotiate sa demonyo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po. Lalong hindi siya natakot. Lalong hindi siya nakikusap. Instead, ano ginawa niya? He commanded. Nagputos lamang ang ating Panginoong Jesus. Because Jesus has full authority over the demons. So mga kapatid, even metal chains could not hold the demon-possessed man. Society could not change him. Human strength could not control him. But only Jesus our Lord could. Si Jesus lang. Mga kapatid, si Goliath ay malaki at malakas. Tama ba yung description natin? Na si Goliath ay malaki at malakas? Higante na, armado pa. Okay, nakakatakot, di ba? Pero, isang pirasong bato lamang mula sa kamay ni David ang ginamit ng Diyos upang pabagsakin si Goliath.
Hindi dahil malakas si David, kundi dahil makapangyarihan ang Diyos na pinagkatiwalaan ni David. So, ano ang lesson dito? That the size of your enemy, of our enemy, does not determine the outcome of our battle. The greatness of our God does. Amen po ba nun? Mas malaki ang ating Diyos kaysa anumang problema na kinakaharap natin. Lagi natin tatandaan yan. Kaya kung may problema kang matagal mo nang kinakaharap sa kapit, at sinubukan mo na ang lahat ng mga pansamantalang solusyon. Ano ba ang mga pansamantalang solusyon na laging kumbaga ina-approach ng mga katulad natin? Pati Kristiyano, ganun pa rin ang ginagawa dito. Tulad ng self-help, self-care to improve your physical, mental, and emotional well-being. We undergo counseling, which is tama naman, di ba? Tama naman yun. Nag-undergo tayo ng spiritual discipline, meron tayong stress management, no? Social attracting, and other helpful resolutions. Bagamat nakakatulong din ang mga yun na may isang bahagi ang problema. Pero, sadyang may mga laban. Meron tayong mga laban na kailangan mong idulog talaga sa presensya ng Diyos. Minsan, meron tayong sinasabi, ang bigat ng problema ko. Pakiramdam ko, pasang ko ulit. Diba? May mga ganun na tayo, drama. Pero totoo, deep inside, ganun yung pakiramdam natin. Subalit ang masigit na nararapat natin sabihin, mas higit na makapangyarihan ang ating Diyos kaysa bigat ng ating problema. Yung dapat natin ibigit na lang sapagkat yun ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay may spiritual battle sa kasalukuyan, kapatid, huwag mong harapin mag-isa. Lumapit ka sa ating Panginoong Jesus. Bilangin ka. Balikan mo, basahin. No? Balikan, para bang hindi regular na ginagawa. Dapat lagi natin binabasa ang salita ng Diyos. Humingi ka ng tulong din sa mga mature believers, sa iyong mga kapatiran. Magkaroon ka ng accountability partner. Lumayo ka sa mga bagay na nagdadala sa iyo, pabalik sa kasalanan. At higit sa lahat, kapatid, ito ang dapat mong gawin. Submit yourself to Jesus. Submit yourself to God. Ayon sa Santiago, Kabanatang 4, Talatang 7, hindi ko na nalagay sa PowerPoint, ito yung sinasabi. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. So, pansinin nyo yung order, no? Ano ang una? Submit first to God. At yung ikalawa, resist the devil. Yun ang maliwanag na sinasabi ni Santiago. Okay, so nakatatlo na tayo. Punta na tayo sa pang-apat kasi lima lahat. Okay, next slide please. Okay, balik tayo sa tanong, paano binabago ni Jesus ang isang taong bihag at ginagawa niyang saksi ng kanyang biyaya. Ika-apat na punto, pagbabago. Okay? Pakisabi nga, pagbabago. Ayan. So, ang tunay na pagpapalaya ay dapat nagbubunga ng transformed life. Buhay na binago. Buhay na meron talagang pagbabago. Ayon kasi sa ating passage sa Lucas, Kabanatang 8, 5. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan kay Jesus. Nakadakit na at matino na ang isip. Sila'y lukhang natakot. So ito ang isa sa pinakamagandang transformation scenes, mga kapatid, sa Bible na naganap dito sa demon-possessed man. Okay? Ang grabe yung pagkakaroon niya. Before, he is wild. But now, he is seated. Before, he is naked. Di ba humad siya? And now, he is clothed. May damit na siya.
Before, he is demon-controlled. Kontrolado siya ng mga demonyo. But now, he is already Christ-centered. Before, he is living among the dead. Kasi doon siya nakatira sa libingan. But now, he is sitting at the feet of Jesus. Wow! Grabe, di ba? At ang Greek word na ginamit dito, mga kapatid, ay soproneo. Soproneo. Na ang idea ay magkaroon ng sound mind, self-control, at proper thinking. Yun po ang ibig sabihin ng soproneo. Which means, Jesus restored not only his spiritual condition. Hindi lang aspetong spiritual, mga kapatid, ang nirestore dito ni Jesus, but also the dignity of the man. Ano yun? His mind, his relationships, his life, and even his future. Yun po ang ginagawa ng ating Panginoon. Sa Luke chapter 19, balikan natin ang buhay ni Zacchaeus. No, makilala niya si Jesus. Pero, pansinin niyo ang buhay nito, ha? Bago niya nakilala si Jesus, ang buhay niya is characterized by greed and corruption. Di ba? Ganun itong si Zacchaeus bilang tax collector. Kinamumuhihan siya ng kanyang mga kababayang Hudyo dahil sa labis na pangungulekta niya ng buwis. Kinamumuhihan talaga itong si Zacchaeus. Subalit, ito na mga kapatid. Nang ma-encounter niya, pagkatapos ng kanyang close encounter with Jesus our Lord, ito na ngayon ang statement niya. Ito na ang sinabi ni Zacchaeus. Pansinin niyo na yung pagbabago. Dati, Sakim, di ba? Ang gusto niya laging pakabig ng pera. Pero pansinin niyo kung anong sinabi ni Zacchaeus na matapos na ma-encounter ang Panginoon Jesus. Ito ang sabi niya. Narito, Panginoon. No? Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga ari-arian at ibinibigay ko sa mga dukha. Grabe, di ba dati pakabig? Ngayon, pamigay na pamigay. Ganun ang pagbabago ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. May naganap na pagbabago sa buhay ni Zacchaeus. Bakit? Because genuine encounter with Jesus produces genuine transformation. Genuine transformation. Pakisabi nyo ba? Genuine transformation. Tunay na pagbabago ang dapat maganap sa tunay na na-encounter sa buhay niya ang Panginoon Jesus. Isipin na lang natin, ang isang tao na dating sinungaling, dating mapanakit, dating bugnotin, may ngiti ng ulo, dating lasenggo, dating babaero, ano pa? Dating magnanakaw, pero nang makita niya si Jesus, unti-unti nagbago ang lahat sa buhay niya. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin perfect na agad-agad ang tao. Hindi agad-agad ganun. Siyempre, meron pa rin siyang struggles. Nire-refine pa rin ang kanyang karakter. Meron pa rin siyang failures. Pero ito ang katotohanan na meron na talaga siya. Meron ng bagong direksyon na tinatahak ang kanyang buhay. May bagong desire sa kanyang puso at meron na siyang bagong identity. Yan ang nangyayari. Hindi na siya katulad ng datos sapagkat may pagbabago na sa kanyang buhay. So mga kapatid, ang mahalagang tanong na dapat mong sagutin, na dapat natin sagutin, may ebidensya nga ba ng pagbabago na sa buhay ko? Meron na ba? Hindi dapat na, gumagano na ako sa church. Hindi rin, may alam na ako tungkol sa Bible. Lalong hindi, Christian na rin ang family ko. Hindi ko ganun. Ang nararapat na tanong, may pagbabago na nga ba ang buhay ko dahil kay Kristo? Yun ang dapat mo masagot. Kasi ano ba sinasabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is
a new creation. The oldest gone, behold, the new has come. Diba? Sa Tagalog, kaya ang sino mong nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Bago pa rin eh. Dapat may mga bagong nakikita na sa buhay mo. Ang grace ng Diyos ay hindi lang nagpapatawad. God's grace transforms. Binabago tayo ng biyaya ng Diyos. At ang pagbabago niyo, dapat makita sa atin. Dapat makita sa buhay natin. Kung tunay na nakay Kristo ka na, dapat may unti-unting pagbabago sa iyong karakter. Dapat may unti-unting pagbabago sa iyong attitude. Sa iyong mga priorities. Sa iyong relationships. Maging sa inyong pananalita. Importante yun. Matuto tayo sa buhay ng palay. No? Ang buhay ng palay, kapag dumadami yung bukid, ano mangyayari dun sa buhay? Yes. Nagbabaw. Therefore, the more na nakakalam tayo ng salita ng Diyos, napupuno tayo ng salita ng ating Panginoon, nakikilala natin si Kristo, dapat tayo lalo pang nagpapatuloy. So, ano bang dapat nagbabago sa atin? Ang mga desisyon natin sa buhay. Ang ating lifestyle, dapat nakikita yan. Alam niyo kapatid, kapag yung mga believer nakikita ang magbabago ng buhay mo, kapit-bahay mo, hindi ka pa nagsasalita, ni nagbabahagi ng Ebanghelyo, yung kapit-bahay mo na iipigan sa iyo. Ang sasabihin ko, hindi ka pa nakakausap. Ano mang pinagbibilangan niya, narinig yun, hindi yung pangang sasabihin niya, sasama ako. Bakit? Nakita ko ang pagbabago sa buhay ng tao. Hindi ba? Kaya napaka-importante mga kapatid ng transformation ng buhay natin na mag-manifest, makita ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kapwa. Okay, now we come to the last. Next slide please. Okay. Paano binabago ni Jesus ang isang taong bihag at ginagawa niyang saksi ng kanyang biyaya? Point number 5, pakibasa ko, pagsusugo. Pagsusugo. Okay. Ang taong binago ni Kristo ay nagiging tagapagbahagi ng Ebanghelyo. Dapat yun ang end result. Dapat yan ang isang matibay na ebidensyang nakikita sa buhay mo nang ibahagi mo ang Ebanghelyo. Okay? So, ang sabi ng Lucas chapter 8 verse 39, nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo. Pansinin niyo yung pagbabago ha? Nakiusap. No, nakikipag-usap na. Ang taong inalisan ng mga demonyo. Na siya'y isama. Grabe. Isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus sa verse 39, umuwi ka na at ipamita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Napakaganda ang naging response mga kapatid ng lalaki bilang paghayag ng kanyang pasasalamat kay Jesus. Sapagkat gusto niyang sumama kay Jesus. Yun ang unang respond na makikita natin. Understandable yun, di po ba? Gusto niyang maging alagad. Gusto niyang maging tagasunod ni Kristo. Gusto niyang makasama si Jesus. Pero ang sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. At bilang response ng lalaki, sa sinabi sa kanya ni Jesus, actually kasunod dito mismo, ito ko lang nalilagay. Pero ito yung kasunod. No? Bilang response ng lalaki, sa sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi na. Sa verse 39b, umuwi na ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. So ang Greek word na ginamit ay diegomai. Diegomai. Na ang ibig sabihin ay to tell in detail, to narrate, to declare, o ano yung nasa dulo? To recount. So, hindi lamang sabihin mo na kilala mo si Jesus, kundi ikuwento mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen.
Mga kapatid, kung naalala niyo ang buhay ng Samaritan woman sa John chapter 4, nang makilala ng Samaritan woman si Jesus, ano nga ba ang description ng Samaritan woman? Na kung saan siya ay mahalay ng pamumuhay, marami siyang mga lalaking kinakasama, at ang sabi pa ng Panginoong Jesus, katunayan ang lalaking kanyang kinakasama during that time, no, ay hindi niya asawa. Okay, di ba ba lahat? At pagkatapos ng kanyang encounter sa ating Panginoong Yesu Kristo, pumunta siya sa bayan. Ito na ngayon, no? After his encounter with Jesus, ito na yung pagbabago. Sinabi niya sa Juan, Kabanatang 4, talatang 28, nagsalita itong Samaritan woman, nagpatotoo, nagtestify na. Ang sabi niya, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. So nagpatotoo na siya. Ang dating babaeng nahihiya dahil sa kalagayan niya at iniiwasan ng mga tao ay naging instrumento na ng Diyos upang maging saksi at dalhin ang Ebanghelyo at dalhin ang lutang kay Jesus. So nakita yung transformation. And so, her life testimony became her ministry. Her life testimony became her ministry. Sa kasalukuyan ay may mga tao ang nasa isip, Pastor, di naman ako preacher. Alam mo ba, Pastor? Hindi ako theologian. So, hindi ako marunong magkandak ng Bible study na yan. No? Ang dami po natin mga excuses. Pero ito yung sasabihin ko, kapatid. Alam mo, kapatid, may isang bagay kang alam na walang ibang pwedeng makapagsabi ng eksaktong patotoo maliban lang sa iyo. Yan ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Yan ang iyong life testimony. Sa'yo lang yun. Kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Sa'yo lang yun. May kanya-kanya tayong patotoo sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. So hindi mo kailangan maging theologian para sabihin, dati ganito ako. Pero, kumbaga, ang dami natin naiisip na ikatwiran. No? Dati ganito ako. Pero, binago ko ni Jesus. Sapat na yun. Dati wala akong pag-asa. Pero, may pag-asa natin yun kay Jesus. Dati, alipin ako. Pero pinalagay ko ni Jesus. Sapat na ang mga katotohanan yan, nasabihin natin, tanging ikaw lang, kapatid, ang makapagsasabi ng patotoo mo sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Yun po ang katotohanan. So, ano pa ba ang mga mahalagang aral? Ang ating matututunan mula sa passage nito. Para sa mga hindi pa mananampalataya, alam mo mga kapatid, hindi naman talaga lahat na pumapasok sa church. Talagang mananampalataya. Kaya napakainam, paulit-ulit po namin at responsibilidad namin na paalalahanan ng bawat isa. Natiyakin natin na tayo'y nagkaroon ng pagkakataon upang tanggapin ang personal si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi ko naman alam kung ako napili. Pero ang Diyos ang habagay. Hingin natin ang kahabagay niya upang pumili siya totoo na tayo ay walang magagawa sa ganang sarili natin. Our spirit died kung tayo magkasala. Wala tayong magagawa. Pero ang Diyos mahabagay. Ang Diyos mahabagay. Pumili natin ang kanyang kahabagan. Kaya para sa mga hindi pa mananampalataya, baka pakiramdam mo, wala ka ng pag-asa. Baka pakiramdam mo, napalayo mo. Kumbaga, napakalayo mo na sa ating Panginoong Diyos. Baka pakiramdam mo, napakarami mong kasalanan. Listen carefully. Listen carefully. Jesus is still able to save. He is able to save. Hindi na mahalaga kung gaano kalubha ang iyong kalagayan.
Ang mahalaga ay kung sino ang lalapitan mo ngayon. Come to Jesus. Come to Jesus. At para naman sa mga mananampalataya na, sa mga mananampalataya na, huwag niyong isipin na sapat nang bigyan ng inyong mga anak ng pagkain. Kakainin ko sa inyo. Mali yung napalit ko. Huwag mong kalimutan ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Huwag kang mawala ng gratitude sa Kanya. Huwag mong ikahiya ang iyong life testimony. Huwag mong ikahiya yun. Remember where God brought you from. At sa ating mga magulang naman, meron din nais parating ang ating Panginoon. Huwag natin isipin na sapat nang bigyan ang ating mga anak ng pagkain, ng edukasyon, ng monetary allowance. So, anong nararapat natin gawin? Teach them about Jesus. Dapat makarating ito hanggang sa eskwelahan. Di ba, kumakailan lang? Mag-aaral, high school, namarin sa tatlong ko. Hindi pala sa tagal, hindi nagtatagal, nasundan na naman ang isang pangyayari. Sa sambuang ka. Eh kung sa simula pa, maging sa eskwelahan o nagsimula sa tahanan, eh natutuwa na sila. Dalawa na sa eskwelahan, marahil sila mismo magpapalala sa kanilang mga kaklase na mayroong totoong interno. Kaya magkakaroon sila ng banal na pagkakapot sa kanilang mga sarili at hindi nakakaroon sa mga ganitong privilege. So dapat mga kapatid, bilang mga magulang, ipakilala natin sa kanila si Jesus as our Lord and Savior. Yun po yun. At para naman sa mga kabataan, para sa mga kabataan, huwag niyong himpayin na masira muna ang buhay niyo bago kayo lumapit kay Jesus. Give Jesus your youth. Give Jesus your dreams. Give Jesus your future. Because if you do that, then your life will be in God's loving assurance. Amen po ba? Amen. At para naman sa mga leaders, para sa mga tulad kong pastor, huwag naman natin abutin ang mga taong madaling mahalin. Puntahan din natin ang mga taong broken-hearted, ang mga taong rejected ng lingkungan, ang mga taong sugatan ng kalooban, ang mga naliligaw ng landas, lalo na ang mga taong talagang bilanggo ng kasalanan. Sino yung mga bagay na dapat din natin lalahan? Why? Because Jesus went also to the other side in order to save them. Yun po ang ginawa ng Panginoon Jesus. So tularan natin kung ano ang kanyang ginawa. Napakaganda mga kapatid kung ating babalikan yung progression na ginawang pagkilos ng Panginoong Jesus sa buhay ng taong demon-possessed. Balikan nga natin ulit. Before Jesus came, the demon-possessed man was bound. Diba? Nakatali siya. Nakatali ka lang. And after his encounter with Jesus, the man who was demon-possessed was free. Nakalaya na siya. Before Jesus came, the demon-possessed man, ano pa? He was naked. Then after his encounter with Jesus, the man was already clothed. May damit na siya. Before Jesus came, the demon-possessed man was wild. But after his encounter with Jesus, the man was already calm. Kalmado na. Kalmado na siya. Before Jesus came, ano pa nangyari? The man was demon-controlled. But after his encounter with Jesus, the man was already Christ-centered. And lastly, before Jesus came, the demon-possessed man was living among the tombs. Nakatira na siya sa mga libingan, sa kuweba na pinaglilibangan ng mga patay noon, ng mga bangkay. Doon na siya nakatira. But after his encounter with Jesus, ano nangyari? The man
has already a living testimony to share. Napakaganda. Mga kapatid, ito mismo ang ginagawa ng God's almighty power and God's sovereign grace sa buhay ng sinumang tao through our Lord Jesus Christ. Papurihan natin ang ating Panginoon. Lord God. So, bilang pagtatapos, diba? Tatapos na po tayo. Ang lalaking ito ay may isang napakagandang testimony. Hindi siya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang itago pa ang kanyang nakaraan. Sapagkat ang kanyang dating buhay ay patunay kung gaano kalubha ang kanyang pagkawasa. Okay? Subalit ang kanyang bagong buhay ay nagsisilbing patunay kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. At ito ang mensahe ng passage. Hindi mahalaga kung gaano kahigpit ang pagkakabihan sa kanya ng isang batalyong demonyo, sapagkat di hamak na mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa kanya. Katunayan, kinilala nila si Jesus bilang anak ng kataas-taasang Diyos, Jesus, the Son of the Most High God. So kapatid, baka ito ay katulad din ng lalaking ito. Bagamat hindi ka nakatira sa libingan, subalit ang puso mo naman ay puno ng patay na pangarap. Bagamat hindi ka nakagapos ng kadena, subalit bilanggo ka naman at nagagapos sa computer games addiction, hindi ka nga na sinasapian ng demonyo, subalit nakagapos ka naman sa kasalanan. Bagamat hindi ka tumitira sa libingan, subalit ang buhay mo naman ay unti-unting namamatay dahil sa kasalanan, dahil sa kahihiyan, dahil sa kapaitan, sa bitterness, dahil sa takot at paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Patid sa oras na ito. Sa oras po ito, our Lord Jesus Christ is calling for you. Ang ating Panginoon ay nananawagan, lumapit ka sa Kanya ngayon. Huwag mong sabihin, hindi na ako magbabago ka. Maaaring sabihin ng mundo sa iyo, you are your past. Pero ang sabi ni Jesus sa iyo ngayon, you can be made new. You can be made new. Kung ang sinasabi ng mundo sa iyo ngayon, wala ka ng pag-asa. Pero ang sabi ni Jesus, come to me. Come to me. At kung ang sinasabi ng mundo, mananatili kang liha, pero ang sabi ni Jesus, I can set you free. I can set you free. So mga kapatid, sumandali po tayo ng ko at pumikit, at habang ang lahat ay nakapikit, taintin po natin pagnilayan mabuti ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. Nais ng ating Panginoon Jesus na bigyan tayo ng pagkakataon para sumagot, para tumugon sa Kanya. Ituloy natin ang Panginoon Jesus mismo ang siyang personal na nangungusap o nananawagan sa bawat isa sa ating mundo. At ang unang panawagan para sa mga hindi patunay na sumusuko sa Kanya, na hindi patunay na sumusuko kay Jesus. Kung hindi mo patunay na tinatanggap sa Jesus bilang iyong Panginoon na pagligtas, kapatid mo yun ang araw mo yung kaligtasan. Hindi kita inaanyayahan sa isang relihiyon, kundi inaanyayahan kita ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kung ikaw ay handang magsisi sa iyong kasalanan at magtiwala kay Jesus, lumapit ka lang ngayon sa Kanya. Ang ikalawang panawagan, para kung sa mga may strongholds pa ng kadiliman sa kanilang mga buhay. Baka may secret bondage na kapatid. Walang nakakaalam. Pero alam ng Diyos. Ito ba ay addiction sa pornography? Ito ba ay addiction sa computer games? O alipin ka pa rin ba ng unforgiveness? Alipin ka pa rin ba ng bitterness?
ng anger, ng pagkatakot, ng kahihiyan, ng kasalanan. Ngayon, sabihin mo na sa Kanya, sabihin mo sa Panginoon Jesus, Lord Jesus Christ, I fully surrender to you. Kapatid, huwag mong itago sa dilim ang bagay na gustong pagalingin ni Jesus sa buhay mo. Just confess to our Lord Jesus right now. Ikatlong panawagan, para sa mga naghahangad, maibalik ang kanilang focus kay Jesus. Baka believer ka nga, mananampalataya ka na, pero malayo naman ang puso mo sa Diyos. Dati, passionate ka. Dati, prayerful ka. Dati, excited kang maglingkod. Pero ngayon, nanganagad ka na. Kapatid, today, Jesus is calling you back. Come back to Jesus and serve Him faithfully. Ika-apat na panawagan, mga kapatid. Para sa mga handang maging saksi ni Jesus. Bagamat dati sinabi mo, Lord, gamitin mo ako. At ang sagot ng Jesus sa'yo, go home and share your testimony. May pamilya ka, kapatid, na kailangan mong abutin. May kaibigan kang kailangan mong kausapin. May kapitbahay kang kailangan mong ipanalangin. May katrabaho kang kailangan marinig ang Ebanghelyo. May taong naghihintay sa testimony mo, kapatid. Because your testimony is not only your story. It is an opportunity for someone else to encounter our Lord Jesus Christ. Kaya kapatid, share your life testimony. Share how Jesus transformed you. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan ang 5 salitang ating pinalakay. Next slide is na. Meron tayo sa conclusion. Ang una ay ang pagkagapos. Di ba? Nalala nyo? Ang unang punto ay mula sa pagkagapos, then patungo saan? Kalayaan. No? Pagkagapos, sapagkat nais ng Panginoon Jesus na kalayaan. Ikalawa, pagkakilala. Kilala ni Jesus ang iyong kalagayan. Then ikatlo, pagpapalaya. May kapangyarihan siyang magpalaya sa iyo. At ang ika-4, pagbabago. May kapangyarihan sa Jesus na baguhin ang buhay mo. At ang panglima, panghuli, pagsusugo. Pagkatapos kanyang baguhin, gagamitin kanya bilang kanyang saksi. Bilang kanyang kinatawa. Kaya ang tanong ngayon, kapatid, ay hindi may problema ako. Kundi ang nararapat na tanong ay, kanino ko dadalhin ang problema ko? Tandaan natin ulit, kapatid, mas makapangyarihan si Jesus kaysa iyong nakaraan. Mas makapangyarihan si Jesus kaysa iyong kasalanan. Mas makapangyarihan si Jesus kaysa iyong mga pangamba, sa iyong mga suliranin. At ang Jesus na nagpalaya sa lalaking demon possessed ay siya pa rin Jesus na buhay ngayon na laging nakahandang magpalaya sa iyo. Kaya kung ikaw ay bihag, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay nasaktan, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay nahulog sa kasalanan, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay naligaw, lumapit ka kay Jesus. At kapag ikaw ay pinalaya na, bumalik ka sa iyong tahanan, share your testimony, share God's grace, point people to Jesus. Dahil ang dating nakatira sa libingan na lalaki, mga kapatid, ay naging buhay na patotoo ng kapangyarihan ni Jesus. At ang mensahe ng kanyang buhay, ay maging mensahe rin ng ating mga buhay, ng iyong buhay. Ano yung sinabi niya? Mula sa pagkagapos, basahin nga natin yung sabay-sabay. Mula sa pagkagapos, patungo sa kalayaan, mula sa pagbawasak, patungo sa pagbabago, mula sa pagbabago, patungo sa mission. Okay? Because Jesus saves,
Jesus, please. Jesus, send. Tayo pong manalangin. Nakita namin Diyos, maraming pong salamat sapagkat minsan pa, Panginoon, muli mong ipinakita kung gaano kadakila ang iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng mensahe mo sa aming lahat ngayon,